Sinong mag-aakala na pumanaw na ang ating hinangaan na si Barbie Sue sa edad na 48 last February 2, 2025? Nakilala natin si Barbie Sue sa kanyang iconic role na Shan-Chai sa palabas na Meteor Garden na tumatak sa mga manonood sa buong Asia. Ngunit sino ba talaga si Barbie Sue? Ating kilalanin ng husto si Barbie Sue kung paano siya nakilala sa mundo ng showbiz. Si Barbie Sue, nakilala rin bilang Xu Xiuan or Big S sa Taiwan, ay isinilang noong October 6, 1976 sa Taipei, Taiwan. Siya ay naging isang tanyag na aktres, mga awit, at host sa television sa Asia. Noong 1994, nagsimula si Barbie sa industriya ng showbiz bilang bahagi ng pop duo na SOS, Sisters of Xu, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Dee Sue. Dahil sa mga isyong legal, pinalitan nila ang pangalan ng grupo ng ASOS. Bukod sa pagkanta, naging host din sila ng iba't ibang palabas sa telebisyon, kabilang ang Guess at 100% Entertainment. Noong 2001, nakamit ni Barbie ang kasikatan sa buong Asia matapos gumanap bilang Shan-Chai sa seryeng Meteor Garden, isang adaptasyon ng Japanese manga na Boys Over Flowers. Gusto kita, masama ba Gusto kung... kita. Ano yung sinabi mo? Ulitin mo nga. Nasabi ko na ikaw itong mahinang pandinig. Ang tagumpay ng serye ay nagdala sa kanya ng malawak na pagkilala at nagbukas ng maraming oportunidad sa kanyang karera. Matapos ang Meteor Garden, nagpatuloy si Barbie sa pag-arte sa iba't ibang serye at pelikula. Kabilang sa kanyang mga notable na proyekto ang Mars, 2004. 你要不要出去走走？ Isang romantikong drama kung saan nakasama niya si Vic Cho. Corner with Love, 2007, isang romantic comedy series. 你跟着我干嘛？我哪有跟你啊？我也是往那边走啊，不行哦。 Summer's Desire ka 2010, isang drama na batay sa nobela. 太浅，不是我的对手。 Connected, 2008, isang Hong Kong action thriller film. My Kingdom, 2011, isang martial arts film kasama sina Han Geng at Wu Chun. Bukod sa pag-arte, naglabas din siya ng mga beauty books tulad ng Beauty Queen noong 2004 at isang sequel nito noong 2007 na naging bestseller sa mga bansang nagsasalita ng Mandarin. Bukod sa kanyang kasikatan, hindi rin niya nakaligtaan ng pag-ibig. Sa kanyang personal na buhay, nakaranas si Barbie ng ilang mga relasyon bago ang kanyang unang kasal. Si Barbie ay nakarelasyon si Blackie Chen, isang TV host at dating manlalaro ng basketball, sa loob ng 7 taon. Nagsimula ang kanilang relasyon noong kanilang high school days at nagtagal hanggang sa kanilang mid-20s. Noong huling bahagi ng dekada 90s, nakarelasyon ni Barbie si Koo Jun-yup, nakilala rin bilang DJ Koo, isang musikero mula sa South Korea. Sila ay naging magkasintahan mula 1998 hanggang 2000. Ngunit naghiwalay dahil sa dating ban ng management ni Koo at pressure sa industriya. Pagkatapos ng mahigit 2 dekada, muling nagtagpo ang kanilang landas at noong March 8, 2022, inanunsyo nila ang kanilang kasal na lubos na ikinagulat ng publiko. Mula 2001 hanggang 2005, naging kasintahan ni Barbie si Lan Chenglong, isang Taiwanese actor. Ang kanilang relasyon ay naging pampubliko at itinuring silang isa sa mga pinakasikat na celebrity couple sa Taiwan noong panahong iyon. Mula 2005 hanggang 2008, nakarelasyon ni Barbie si Vic Cho, na kanyang co-star sa sikat na seryeng Meteor Garden. Dahil sa kanilang malakas na on-screen chemistry, umani ng malaking interes ang kanilang relasyon mula sa kanilang mga tagahanga at media. Noong November 16, 2010, pinakasalan niya ang Chinese entrepreneur na si Wang Xiaofei. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Gayunpaman, noong Nobyembre 2021, inihayag nila ang kanilang diborsyo dahil sa mga alegasyon ng pagtataksil. Matapos ang diborsyo, muling nagkita sina Barbie at ang kanyang dating kasintahan na si Koo Jun-yup, isang South Korean musician na kilala bilang DJ Koo. Noong Marso 8, 2022, inanunsyo nila ang kanilang kasal, na ikinagulat ng maraming tagahanga ni Barbie dahil sa kanilang muling pagkikita matapos ang 2 dekada. Noong Nobyembre 2022, nagsampa si Barbie ng kaso sa Taipei District Court laban kay Wang Xiaofei dahil sa hindi pagbabayad ng spousal support
ayon sa kanilang kasunduan sa diborsyo. Tumugon si Wang na hindi na siya obligadong magbayad ng karagdagang gastos sa pamilya matapos muling magpakasal si Barbie, ngunit patuloy pa rin niyang sinusuportahan ang kanilang mga anak. Si Barbie ay kilala na mayroong epilepsy at mitral valve prolapse. Nakaranas siya ng mga seizure sa nakaraan, kabilang ang isang malubhang insidente habang ipinapanganak ang kanyang anak na lalaki. Noong January 29, 2025, nagpunta si Barbie sa Japan para sa pagdiriwang ng Lunar New Year kasama ang kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, noong February 2, 2025, pumanaw siya sa Tokyo dahil sa pneumonia na dulot ng komplikasyon mula sa influenza. Ang kanyang pagpanaw sa edad na 48 ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng showbiz sa buong Asya. Si Barbie Hsu ay maaalala bilang isa sa mga pinakatanyag na aktres sa Taiwan na nag-iwan ng malaking marka sa industriya ng aliwan sa Asya. Ang kanyang mga contribution sa telebisyon, pelikula at literatura ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.